Magandang araw mga kaibigan. Muli po nagbabalik ang inyong programang Dasal at Kwento. Sa araw na ito, isang natatanging sulat ang ating babasahin. Huwag po ninyong kaligtaan, pagkatapos ng kwento ay sabay-sabay tayong magninilay at mananalangin. Heto na po ang sulat mula sa ating letter sender. Dear Kuya Japes, ako po si Arvin. Hindi ko tunay na pangalan. Nais ko pong ibahagi ang aking karanasan. Matagal na akong nagtatrabaho kay Mang Ernesto. Ako ang humahawak ng records at kita sa tindahan. Arvin, ikaw na bahala dito ha. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Alam kong kaya mong hawakan ng negosyo kahit wala ako. Salamat po, Mang Ernesto. Pero paano kung itabi ko yung kaunting sukli? Siguro naman, hindi naman mapapansin. At doon nagsimula ang aking tukso. Maliit lang, sabi ko. Pero sa maliit na bagay, unti-unti kong nasusubok ang aking pagkatao. Eto, 5,000 lahat. Pero ilalagay ko lang dito sa bulsa ko ang 200. Maliit lang naman. Hindi makakaapekto. Uy, Arvin, andyan ka pa pala. Grabe ah, overtime ka na naman. Ang bait talaga ni Mang Ernesto, no? Hindi lahat ng amo pinagkakatiwalaan ng tauhan. Ah, oo. Mabait nga siya. Kaya dapat suklian ng trabaho. Tinitigan ko yung perang hawak ko. Hindi ko maalis sa isip ko yung sinabi ni Lisa. Pinagkakatiwalaan tayo. Pero bumigay pa rin ako. Oh, Arvin, may napansin akong kulang kahapon. Anong bang nangyari? Baka po nagkamali lang ako sa bilang. Pasensya na po, Mang Ernesto. Arvin, anak, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, mahirap ibalik. Paano ka magiging katiwalaan ng mas malaki kung sa maliit pa lang ay hindi ka natapat? Wala akong nasabi. Para bang mismong ebanghelyo ni Jesus ang bumubulong sa akin. Hindi ko kayang ituloy ito. Ang sakit pakinggan. Naalala ko yung sabi ni Jesus. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Tama nga. Paano ko pagkakatiwalaan ng Diyos kung sa maliit pa lang? Nagdadaya na ako. Mang Ernesto, patawarin niyo po ako. Nagkamali ako. Mula ngayon, sisikapin ko maging tapat. Hindi lamang po sa inyo, kundi lalo na sa Diyos. Arvin, salamat at inamin mo. Mas pipiliin ko ang empleyadong marunong umamin at magbago kaysa sa taong puro pagpapanggap. Tandaan mo, ang tiwala ay kayamanan din. At doon ko natutunan, Kuya Japes, na walang halaga ang kayamanang nakukuha sa pandaraya. Mas mahalaga ang kapayapaan ng konsensya
at ang tiwala ng Diyos. Hindi pwedeng dalawang amo ang aking paglilingkuran. Sa Diyos lamang ang dapat. Lubos na gumagalang, Arvin. Mga kaibigan, tulad ng kwento ni Arvin, paalala ng Panginoon, kung gusto nating pagkatiwalaan sa malalaking bagay, magsimula tayo sa pagiging tapat sa maliliit. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang amo, sa Diyos at sa kayamanan. Ang tunay na katiwala ay yaong may pusong tapat para sa Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong salita. Turuan mo kaming maging tapat sa lahat ng pagkakataon, maliit man o malaki. Palakasin mo ang aming puso laban sa tukso at gawin mo kaming mapagkakatiwalaang katiwala ng iyong biyaya. Huwag mo kaming hayaang mabulag ng kayamanan, kundi ikaw lamang ang aming paglingkuran. Amen. At diyan nagtatapos ang ating dasal at kwento. Naway magsilbi itong paalala, ang katiwala ay kayamanang walang kapantay. Ako po si Kuya Jeeps, nagsasabing sa bawat kwento may dasal at sa bawat dasal may pag-asa. Magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.